Hello mga ga, meron kasi akong dahon ng saging na galing sa bukid kaya naisipan kong gumawa ng panbisaya. Pero iniba ko na lang yung version para maiba naman. At nilagyan ko lang ng cheese sa loob para pangpalaman natin. Kaya ito na, simulan na natin. So dito sa ating mixing bowl ay paghaluin ko lang yung mga ingredients ng ating dough. Pinaghalo ko na dito yung first class flour, yes, at yung powdered milk. At dito sa butas sa gitna, ilagay ko ditong light brown sugar, asin at vanilla extract. At lagyan ko na ito ng tubig at pagkatapos ay tunawin ko muna yung mga dry ingredients bago ko dito basain yung harina. At mga ga, kung napapansin ninyo yung ingredients natin dito ay hindi tayo naglagay dito ng bread improver. Sinadya ko talaga ho yan kasi yung ating dough na ito ay hindi ko naman ito masyadong paalsahin. Ayan, pag natunaw na yung mga dry ingredients, basain na natin yung ating harina at masahin natin ito ng todo. At pag nabasa na yung harina, ilagyan ko lang ito ng shortening at margarine. Pinaghalo ko lang yung shortening margarine natin. At masahin lang natin ito ng mabuti. Mga ga, kung wala kayong dough roller, ay pwede naman na masahin ninyo ito ng mano-mano. At ganito lang yan natin pasadahin dito sa ating mga dough roller. Una ay palakihin muna natin yung butas ng dalawang roller at lagyan natin or magdas tayo dito ng harina para hindi din malagkit yung dough. At kahit sa ganitong paraan pa yung gagawin natin sa pagpapasada natin ay dubling ingat pa rin tayo kasi ay maaari pa tayo ditong maipit yung kamay natin. At pag dumikit yung ating dough dito sa ating dalawang roller ay wag lang pong magpanik, patayin lang natin yung switch at tanggalin lang natin yan. At habang patuloy tayong nagpapasada ay unti-unti na po nating paliitin yung butas ng ating dalawang roller para madaling kuminis yung ating dough. At dito mga ga, putulin ko lang sa 30 grams yung aking dough. Pagkatapos ko yung putulin ay agad ko na huyang palaparin at lagyan ko ito ng cheese para palaman natin. At ganituhin lang natin mga ga para maging mahigpit din. At pag nagsalansa na po tayo dito, yung pinagdugtungan ng ating dough ay ito po yung ilagay natin sa pinakailalim. At sa pagsalansa natin dito ay idikit lang natin ng kaunti para pag umalsa ay didikit yung ating mga dough. At ginupitan ko lang ho yan para pang design lang natin. At palsahin lang natin ito ng 1 hanggang 2 oras bago natin isalang. At ito mga ga, pagkalipas ng 1 oras at kalahati ay banihan ko muna ito ng itlog bago ko isalang. At ito mga gamutikan ng nasunog. Pero hindi pa man talaga totaling sunog. Pwedeng-pwede pa naman. Kaya ito ibanyahan ko lang ito ng margarine at lagyan ko ito ng asukal na puti. At yung isa, ilagyan ko ng condensed milk bago ko lagyan ng grated cheese. At maganda talaga ito galutuin sa yung oling, kahoy, at pwede talaga na lagyan natin ito or palamanan natin ng niyog, ng kinudkod na niyog. Ito po yung mga original na mga panbisaya. Ito ay iniba lang kasi natin.